provision na to, pupunta ka muna sa DAR, hingi ka ng certification sa DAR para ikaw ay kilalanin at isi-certify ng DAR na ikaw ay magsasaka ng lupang yan. Paano ngayon pag sinabi ng landowner, hindi ko naman siya magsasaka? At may nangyari tayo gano'n. Mayroon kaming kaso sa Quezon. Sinabi ng landowner, hindi ko naman yan tenant. Yung kanyang tatay na namatay na, tenant ko. Siya, hindi ko siya inilala. Kasi may iba akong tenant na nilagay dyan. So ngayon, ang magsasaka yun, 18 po sila, may mga kaso ngayon qualified debt at ngayon ay nagtatago. Ganon po. So paano na nila masasabi na may reforma nangyari sa carpet law? Sinasabi din po sa may carpet na wala na daw po, sabi ko nila, na wala na daw po ang provision sa stock distribution auction, wala na rin daw po ang provision sa mga non-land transfer schemes. In fact, nung nag-file si Congressman si Kapaeng ng amendment sa Republic Act 6657 to repeal Section 31 on stock distribution option, ang sabi kaagad sa akin ni Congressman Kakapag-aw ng Akbayan, it is not anymore necessary. At the time, mainit ang resita, nagkakausap yung mga Akbayan, nag-uusap kami. Sabi niya, hindi na kailangan ang ginawa ni Kapaeng. Sabi ko, bakit? Sabi nila, dahil daw sa carpet ay hindi na umiiral ang stock distribution option. Sabi ko, mali. At kahit tanungin nila, kung sino man ang abogado, kahit tanongin nila, hindi sinabi ng carpet na repeal ang provision ng Section 31 o Republic Act 6657. Sabi ko, paano nyo sinabi? Kasi daw, under carpet, dalawa na lang daw ang mode of acquisition. Una, compulsory acquisition at voluntary offer to sell. But they are not schemes. They are processes by which lands will be covered by the Comprehensive Reform Program. Iyon ang proseso kung paano mo kinuha yung lupa. Kung paano mo i-implementa naman ang Agrarian Reform Program is another thing, because a land may be subject to compulsory acquisition, but the program na pwedeng implement doon ay stock distribution option, joint venture agreement, leaseback, or cooperative scheme. Covered pa rin siya ng Agrarian Reform kasi kinuha siya ng DAR at ipinaloob sa programa. Subalit ang programa inilapat doon sa lupa ay hindi yung actual land distribution, kundi yung non-land transfer schemes. So hindi po totoo yung sinasabi nila. At in fact, sinabihan ko sila, si Congresswoman Bacao, that was the opportune time last year nung nag-deliberate ng Kongreso sa pag-amend o pag-extend ng Republic Act 6657, kung naisipan man lang sana nila na suportahan yung Pawis Bayan muna Gabriela na nakikipag-debate doon sa floor, kahit sa plenary, kinahabol namin yun. Pinariritil nila ni Kapay yun, hinahabol yun nila si Kapay, nila ni Kasapur, na dapat i-repeal ito. Sabi nila, hindi na daw i-repeal. Ngayon, nung nagpay si Kapay, anong sabi nila ng Kapay? Kailangan daw, kasi hindi naman daw repeal talaga yung Section 31. Sinususugan nga yung ating bill. Ganun po. Dito po, sa may ating, sa karapatan ng hirap, kinondisyon na niya yung isip ng mga magsasaka dahil sa kanyang principle at state policy. Sinabi niya kaagad, there is not enough land to be distributed to the farm workers. Sinabi niya kaagad yun na nakapagtataka at parang kailangan mo pa bang bigla kayo yun doon sa declaration of policy at sabihin mo kulang ang lupa na ipapamahagi sa mga magsasaka. Ang tanong doon, bakit kulang? Kasi hindi pa rin niya tinanggal ang exemption, ang exclusion, ang DOJ 44. Hindi pa rin niya tinanggal. Kaya kulang talaga. Dati, 10,300 ang total agricultural
land na i-distribute sa mga magsasaka. Ngayon, naging 4 million na lang kabayan. Dati 10.3 million pala. Ngayon, mga 4 million na lang. At may i-distribute pa daw sila na 1.2 million hectares under sa carpet. Sabi nila, 5 years lang ang implementation ng carpet. Nagsimula na yung last year, naka 1 year na. Nung chinek natin ang naka 60,000 hectares pa lang daw sila in the first year of implementation. Malamang, after 2004, mangingin ulit yan ng extension. So, ang title na nila yan, Comprehensive Agrarian Reform Program, Extension with Reform, and Extension with Reform. Karperan na yung mangyayari sa kanya. At dito po, yung nakakabahala dito sa ilalim ng batas na ito, dinagdagan niya yung parusa at prohibited acts sa mga magsasaka. Nakasulat po dito na kung ang magsasaka ay mag-commit ng culpable neglect or willful violation of the provision of the Act, may kulong siya na 6 na taon. At least 6 na taon. Ang tanong namin, napaka-broad nito, any other culpable neglect or willful violation of the provision of the Act. Ano ito? Dito, sa Negros, ang pinuntahan ko, ang mga magsasaka kasi, dahil hindi sila, dati silang magagawang bukid ng mga asyenda. Tinanggal ng mga asyendero, dahil walang asawa, napilitan ngayon ng mga magsasaka na magbungkal ng lupa. Nagbungkal para mabuhay. Ang ginawa sa kanila, pinagsasampahan ng kaso. Yun, dati, hindi yun criminal act. Under sa card, hindi yun criminal act. Forcible entry lang yun. Civil case for ejectment lang yun. Papaalisin ka lang doon. I-eject ka lang kung may bahay ka, i-demolish lang yung bahay mo. Dito sa Carpet, in addition to ejectment, ginawa niya prohibited act, iyon, which is essentially a criminal act kasi may corresponding penalty for violation which is 6 years na sinabi ng batas. This is now, current now, is not just an agrarian reform law, but also a special penal law. Ibig sabihin, pag special penal law, isa na siya criminal statute o criminal law kasi may corresponding penalty na ang violation ng batas at ang magbabiolate niya, syempre, sasabi nila magbabiolate niya, landowner. Dito, ito lang yung batas na nagkaroon din ng suportang serbisyo para sa landowner. Of course, given na ang support services sa mga magsasaka. Pero dinagdag sa Carpet, which is distinct, dinagdag niya support services for landowners. Ano yung support services for landowners? Ang sabi niya, bibigyan siya ng 2% cash incentive kung ang kanyang lupa na in-offer ng card ay i-maintain niya for DOI registered activities or nag-invest siya sa mga government-owned and controlled corporations. Bibigyan siya ng 2% of the total value of his asset that is covered by a agrarian reform program. Meaning to say, mayroon na siyang just compensation, quote and quote, sa kanyang lupa, ibigyan siya ng bayad sa kanyang lupa, pero dagdagan pa siya ng 2% additional incentive kung papanatiliin niya yung kanyang lupa sa mga agricultural enterprise. Pag sinabi natin agricultural enterprise, pag minintinan niya ang pagiging asyenda ng kanyang lupa, pag sinabi natin agricultural enterprise, ang tutunguhin niya is export crops, export ng mga produkto katulad ng asukal, katulad ng pinya, ng mga saging. So, ang tanong ko nga po kanina, at pag ako po ay iniimbita na magsalita tungkol sa Carter, ang title ng aking pinipresent, Carter, What Reforms and For Whom? So, dalawa ang tanong. Ano ang reforma sa Carter? At para kanino ang reforma sa Carter? Patay po sa ating na-discuss, una, hindi niya binago ang mga inherent defects ng Comprehensive Agrarian Reform Program. Hindi niya binago. Bagkus, pinatibay pa niya ang mga depektong ito.
binigyan niya ng mas malaking compensation ang landowner. Kasi ang sabi ng mga capital advocates, nagiging failure ng Agrarian Reform Program kasi maliit ang natatanggap ng mga landowner na bayad sa kanilang lupa. Pero sa study ng Sentra, almost 60% of the billions of pesos na binigay under Agrarian Reform Program ay napunta sa landowner, hindi naman sa magsasaka. So, Carper Lot Reforms and for whom Carper extension for the landowner, reform for the landowner, at sabi nga namin, mas lalong naging mas mabansot na angkar, mas lalong mas naging effective, mas backward, at hindi ka pakinabang sa mga magsasaka ang Comprehensive Agrarian Reform Program Extension Reform. Mayroon po akong PowerPoint kung sino po gustong humingi, paano na lang po. Kasi mas maganda sana kung may PowerPoint para isa-isa discussion. Pero yung po generally, yung analysis natin